COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardes Sampang. Welcome kakaibigan dito sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend. Kaagapay, muli ay hahatid po namin sa inyo ang mga balita na may kinalaman sa COVID-19 at makakasama rin natin later on ang Frontliner of the Week na tampok ni Joy Kawayan Combatir mula sa South Cotabato. Maririnig din po natin ang isang pagbubulay sa Biblia mula sa Pangulo ng FEBC Philippines tungkol sa pagbabagong nais gawin sa atin ng Diyos sa mga panahong ito. COVID-19 Watch. Ang Taguig City ang may pinakamababang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong National Capital Region na mayroon lamang na 19 na aktibong kaso sa bawat 100,000 populasyon. Sa harap ito ng mahigpit na pinaiiral na health protocols ng lungsod para makontrol ang transmission ng COVID-19. Kabilang dito ang pagtulong ng Taguig LGU sa mga establishmento na magbukas ng ligtas at responsableng pagsunod sa mga health protocols. Naniniwala ang lungsod na ang pagpapatupad ng health protocols sa mga commercial area at mga opisina ngayon ang pangunahing lugar na kailangang pagtuunang pansin. Kabilang sa iba pang mga lungsod na may pinakamababang mga aktibong kaso bawat 100,000 population ay ang Muntinlupa na may 33, Parañaque 33, Caloocan 36 at Las Piñas na may 37. Sa kabilang banda, ang average active cases per 100,000 population sa NCR ay nasa 68 pa rin batay sa opisyal na datos na inilabas ng bawat LGU sa Metro Manila. Sinabi naman ni Mayor Lino Cayetano na ang patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod at ang patuloy na pagtaas ng recoveries ay bunga ng estratehiya ng pamahalaang lokal na prevent, detect, isolate, treat at reintegrate. Sa kaugnay na balita, umalma naman ang Makati City Government sa findings ng UP Octa Research Team na kabilang ang lungsod sa mayroong mataas na kaso ng hawahan ng coronavirus. Ayon kay Attorney Michael Don Camina, ang tagapagsalita ng Makati City Government, nagulat sila sa pagkakasama ng Octa Team sa lungsod bilang areas of concern sa COVID-19. Taliwas aniya ito sa report ng DOH na mababa ang attack rate ng Makati City o nasa 6.21 lamang at maituturing na low risk. Nasa 561 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Makati City kung saan 6,793 ang gumaling at 284 ang nasawi. Sa ibang balita, mayroong mahigit 100,000 pang overseas Filipinos ang uuwi sa bansa sa susunod na mga buwan. Ito ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III sang-ayon sa utos ni Pangulong Duterte na tiyaking walang Pinoy na stranded o mahihirapang makauwi sa bansa. Ayon kay Bello, target nilang mapauwi ang nasa 100,000 pang overseas Filipinos bago matapos ang taon. Samantala, sinabi ng kalihim na hindi na dapat maulit ang naging problema noon na nagtatagal sa quarantine facilities ang mga overseas Filipinos dahil sa tagal ng paglalabas ng resulta ng kanilang swab test. Sa ngayon, sinabi ng kalihim na 7,000 overseas Filipinos ang stranded sa 126 na quarantine hotel. Dahil anya sa paghinto ng Red Cross sa pagproseso ng swab test ng mga umuuwing OFs mula sa dating hanggang 3 araw lamang na pananatili sa quarantine hotels ay umaabot ngayon sa 6 hanggang 7 araw ang paghihintay ng resulta. Dahil sa mas matagal na pananatili sa quarantine hotels, tumataas din anya ang gastos ng OWA sa bayarin, sa accommodation at pagkain ng mga umuuwing OFWs. Nakiusap naman si Bello kay Philippine Red Cross Chairman at Senator Richard Gordon na kung maaari ay i-resume na ang pagproseso sa swab test ng mga overseas Filipinos. Mismong si Pangulong Duterte naman, ayon kay Bello, ang nangako na babayaran ang utang ng PhilHealth sa Red Cross.
Iginiit ng Department of Health na kailangang mabakunahan laban sa COVID-19 ang 60% ng populasyon ng bansa para maabot ang herd immunity. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakakamit ang herd immunity kapag nabigyan ng bakuna ang sapat na bilang ng tao sa komunidad. Sinabi ni Vergere na kailangang maglaan ang pamahalaan ng karagdagang budget para mabili ang sapat na bilang ng bakuna para sa publiko. Aniya, ang inilaang 12.5 billion pesos na budget ay sakup lamang ang 20% ng populasyon. Nabatid na inisyal na nagtabi ang DOH ng nasa 2.4 billion pesos mula sa proposed 2021 national budget para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Una nang sinabi ng Pangulo na ipaprioridad niya sa COVID-19 immunization ay ang mga mahihirap, pulis at mga sundalo. Sa ibang pangyayari, suspendido muna ang pagproseso ng voter registration sa mga tanggapan ng COMELEC sa October 31. Ayon sa abiso ng poll body, ito ay bilang pagunita sa All Saints at All Souls Day. Lahat ng tanggapan ng election officer sa bansa ay isasara sa nasabing petsa. Wala ding registration sa November 2 na araw ng Lunes. Magre-resume ang voter registration sa November 3, araw ng Martes. Simula naman sa November 9, gagawin na lamang mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang pagpaparehistro. Susunod naman sa COVID-19 Watch Weekend, narito po ang ating frontliner of the week. Ipapakilala siya ni Joy Kawayan Combatier. Siya po ay walang iba kundi si Police Corporal Alexis Takuyan ng Noralia Municipal Police Station sa South Cotabato. Hindi nakaligtas sa COVID-19 maging ang ating mga frontliner na mga pulis. Umabot na sa mahigit 6,800 sa kanilang hanay ang tinamaan ng COVID-19, samantalang mahigit 600 ang binawian ng buhay dahil sa sakit. Si Police Corporal Alexis Takuyan, ang ating frontliner of the week, mula sa Norala Municipal Police Station, ay nagbahagi ng kanyang karanasan kung ano pa ang mga hamon na kanilang kinakaharap sa pagbabantay sa border checkpoint. Una-una ma'am, nung simula talaga ng pandemya, yung COVID-19 nung Marso, nag-lockdown po tayo. Isa po ako sa natasan na magbanta sa checkpoint. Bawal magpapasok kasi yung boundary ng Isulan saka Norala malapit lang. Kaya bawal ang taga Sultan Kudarat na pumasok at saka yung kung saan galing na ibang lugar kailangan i-check. Una-una po mga challenge sa borderline, yung hindi nakakaintindi. So magagalit sila sa iyo, kamuhian ka, kumbaga sa isip ka lang nila ma'am, pinapatay na kami. Okay lang yun ma'am kasi trabaho naman natin. Ang protektahan kasi namin na hindi sana makapasok yung pandemya sa South Cotabato. Yun ang executive order na binigay sa amin na bawal talaga pumasok yung sinusunod lang namin, ma'am. Meron naman mga challenge na lalo-lalo na yung mga kakilala mo na pumasok sa South Coast. Diyan dadaan sa'yo kasi kakilala ka nila. Sige, kilala ko yung pulis dyan. Tapos pag hindi mo papasokin, kahit kilala mo, siyempre kay taga Sultan Kudarat sila, sabihin na, kilala mo naman ako, wala naman akong ganyan. So, ang order, hindi papasokin, magagalit sa'yo. Hindi mo papasokin, pasensya na kasi ganito, ganyan. Bawal talaga. O, kailangan nyo ng ganitong requirements para makapasok. Hindi ka napapansinin, ganyan. Experience ko talaga na worst sa checkpoint, yung na-Facebook ako kasi porket daw masama yung ugali ko, daw porket pulis ako, ganyan. Ganyan na ako umasta. Wala naman ako magawa mo, may yun ang trabaho ko, kaya hindi ko na pinapansin. Kahit na ang dami nag-comment. Ganun talaga yan, may abang yan, ganyan. Siyempre yung trabaho namin, sinusunod namin, utos ni Mayor, ganito. Kasi yung ibang tao kasi ma'am, mas maganda pa yung walang pinag-aralan ma'am eh. Kakaintindi pa, pag sabihin mo na bawal, babalik na agad. Ay sorry sir, ganito. Meron din naman yung professional lang hindi pa makakaintindi. Sabihin na kung saan yung trabaho mo, doon ka muna for 15 days lang naman. Kasi ginagawa nilang regular days ang ma'am, ang nangyayari sa bansa natin na tingnan mo ngayon, ang dami ng positive sa South Coast. May iilan mang hindi lubos na nauunawaan ang kanilang ipinapatupad na mga protokol. Mas marami naman ang nagbibigay ng suporta sa ating mga frontliner. Isang inisyatibo na ginawa ni Corporal Takuyan ay ang magbahagi rin ng tulong sa mga kababayang lubos na nahihirapan.
Ang biyayang kanilang natanggap ay ibinahagi rin nila sa nangangailangan. Dito ma'am sa border namin, hindi naman sa pagmamayabang, maraming nagsusuporta na mga rice mills kasi kawawa daw yung mga frontliner. Dito sa Noralang marami kasing rice mill ma'am, nagabigay sila ng mga bigas ma'am, sako-sako. So naisip ko ma'am, sobra-sobra naman yung sa ano namin, sa border namin ng bigas. Ang naisipan ko ma'am, pinaghati-hati ko yung sobra ma'am. O tapos yung mga marami din nagbibigay na, although hindi naman sa akin talaga yung iba ma'am, yung iba sa akin. Yung iba galing din sa ano ma'am, sa mga supporter na gustong tumulong. Hinati-hati ko yun ma'am, tapos pinamigay ko rin yun sa mga mahirap na hindi makalabas, lalo na yung mga maraming anak, tapos yung trabaho nagbubuti bakan lang. Siyempre nakakawa din ma'am, kaya yung nangunguha lang ng niyog na binibintas, so bawal sila sa iski papalabasin. Binibigyan ko na lang ng bigas saka mga dilatats. Basta yung ano namin dito ma'am, kung ano makayanan namin na ibigay. Naisipan ko rin na nagbigay ako na sarili ko. Yun binagbibigyan ko ng kahit una ma'am, 10 kilo, tapos mga noodles, ganyan. Marami ring piskar ma'am na dumadaan dito. Nagbibigay din sila ng mga isda ma'am. Yun, binigay ko rin yung iba ma'am, yung ano, tsaka yung mga manok na breast chicken, yung nagbibigay dito, marami rin. Zero, pangulam yan. Sa tingin ko na sobra, binibigay ko rin ma'am, hinati-hati ko para naman sa ganun makatikim din lahat. Ibinahagi rin ni Corporal Takuyan kung paano nila hinaharap ang mga stress na dala ng pandemya at ang magandang dulot nito. Ang sa amin naman ma'am, ang ginagawa namin para hindi kami masyado ma-stress, kinausap ko yung mga kasamahan ko na siyempre hindi ka pwede kumupo sa daan, tayo ka. So, pag may marami namang chances ma'am na makarest ka mayroon naman limbawa tanghaling tapat, wala namang masyadong dumadaan dyan ma'am, yan makapahinga kami. Pagdating naman sa bahay ma'am, kinamanage na namin yung stress namin ma'am sa pamagitan ng siyempre, di ba, magbanding-banding din family pag off duty. Yun lang ma'am ang bumabawi sa amin ng lakas. Saka iniisip ko rin ma'am na para din to sa bayan ma'am, para din sa bansa na makakatulong din ako kahit paano, kahit yan lang ang paraan na makatulong ako na mapigilan yung pandemya ma'am. Kaya masaya na ako doon ma'am, nawawala yung stress ko. Sa dulot ng pandemic, nakahilig ako sa ma'am, sa mga tanim, mga bulaklak yung nakahiligan ko. Nangulik ako ma'am ng mga klase-klaseng mga tanim para na rin sa dito sa bahay. Pag wala akong ginagawa, pag off-duty ko, hindi ka naman makalabas. Yan, nangungulikta ako sa online, bumibili. Border to border na lang. Siyempre, nag-duty ako. Pag may pera ako, bibili ako. Yun ang masaya din, ma'am, kasi marami kang naging kaibigan sa online, ma'am. Marami kang nakikilala. Online reseller din ako. At the same time, buyer din. Yung pandemic lang talaga, wala man akong hilig dati sa bulaklak. Ang isa pa, ma'am, yung pagbabanding sa family. Diba dati, parang busy lahat sa trabaho. Nung pag-umpisa ng pandemic, ma'am, pag lockdown, di ba, hindi naman yung iba, hindi makatrabaho, bawal nga. Yun, parang na-notice ko, ma'am, nag-iipon-ipon yung pamilya, ma'am. Saka parang yung iba ring dati na hindi sa tingin nila, parang wala na, ang ano lang, pera-pera, ganyan. Kaya isipan din nila ang pagtawag sa Panginoon, ma'am. Ano talaga na, ma'am. Parang nakilala nila yung Panginoon nung binigyan sila ng chance. Kahit sa akin, ma'am, noon, parang alam ko naman na sa Panginoon. Pero parang iba yung pagdating ng pandemic. Parang ang lahat ng tao mababasa mo sa Facebook, puro Lord, Lord na mawala. Tsaka ang napansin ko rin ng ng pandemic, walang mall. Yung COP namin, nagatanim na rin ng ng mga gulay sa labas ng istasyon namin. Yun nga ang masaya, ma'am, kahit paano. Siyempre, hindi man siya makakadali-daling umuwi, ma'am. Nagtanim na lang ng mga halaman o mga gulay. Ganyan, kaya marami na mga gulay sa istasyon, ma'am. Yun na lang ulamin namin. Sa huli, ibinahagi ng ating Frontliner of the Week ang mahalagang leksyon na kanyang natutunan na dapat isabuhay ng bawat isa. Base sa ko, ma'am, natutunan ko lang sa sarili ko pagdating ng COVID-19, kailangan mag-unawaan, magtutulungan ang bawat tao, ma'am, ang bawat Pilipino na para labanan tong ma'am, hindi na magkanya-kanya, ma'am, mag-away kasi mas lalong lalala yung sitwasyon, ma'am, pag ganyan. Dapat tayo magkaisa, ma'am, at magtulungan para mapuksa tong ma'am, pandemya. Hindi lang police, nurse, hindi lang doktor, lahat, ma'am, kahit pinakamaliit ka ang tingin mo sa sarili mo, kailangan tumulong ka rin. Pag-uunawaan, pagtutulungan at pagkakaisa. Yan ang kailangan natin lalo't higit ngayong panahon ng pandemya. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier.
Maraming salamat sa iyo, Miss Joy, mula sa South Cotabato. Samantala, kaagapay, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating sa FEBC. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947-333-5605 or sa landline number 8650-0855 para po sa mga detalye. Muli, ang amin pong mga contact numbers para po sa inyong donation ay 0947-333-5605 at 8650-0855. Pwede rin pong mag-donate sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng GCash. Disinformation is spreading alongside the new coronavirus. To counter this, it is important to share information that comes from reliable sources, such as health authorities and the World Health Organization. During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. Are you a parent? Now that you are spending more time at home, why not teach your child how to spot false content and rumors? Find a piece of information online that is confirmed as disinformation and ask your child these questions. Who made this? For whom was this made? Is it from a reliable source? During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. Has someone you know sent you advice from an unknown expert against coronavirus? Watch out! The expert may not be an authentic one. One way to manipulate information is through the use of a false expert who can add more credibility to the message. Always verify who that expert is and which organization they represent. During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. When you are scrolling through your newsfeed and you read a message about the coronavirus, think about how it makes you feel. Does it make you feel angry, sad, or shocked? Disinformation can be spread through the use of emotion-targeted content. Before sharing or reacting to such content, try to think of where it comes from, who might benefit from it, and who might be hurt from it. Think before clicking. Think before sharing. During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. Ano na ang mga aral na natutunan po natin sa pandemyang ito? Ano po ang layunin ng Diyos sa pagpaparanas niya sa atin ng ganitong krisis? Napaka-personal po ng layunin niya sa atin kaya't marapat lamang napakaisipin po natin ito. Kaya narito na po ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Binago na tayong lahat ng pandemya. Ang tanong ay, paano? Tulad mo, marami na rin akong natutunan pero tila nauuwi ang lahat sa iisang napakahalagang aral. Binabago ako ng Diyos. Naniniwala ako na personal na nagsisimula ang anumang pagbabago. Wala akong maaasahang pagbabago sa aking pamilya, organisasyon o komunidad kung walang nangyayaring pagbabago sa aking sarili. Kung hindi ko ito nakikita, walang epekto sa iba. Ang misyon ng FEBC ay Communicating Christ in Our World. Ipahayag si Kristo sa aking mundo, sa ating mundo. Bilang isang namumuno, higit ko ngayong nauunawaan na may direktang kaugnayan ang aking personal na pinagdaraanan sa takbo ng aking pamamalakad sa gawain ng FEBC. Ang bunga ng pagbabagong nilalayo ng Diyos para sa atin ay higit na matibay na pananampalataya at pagkakaunawa at pagkauhaw sa Kanya. Kaya naman hindi natin ito dapat madaliin. Huwag nating ituring itong bangungot, itong pandemyang ito na mawawala na sa ating paggising sa umaga. Hindi po mangyayari yun. Naniniwala akong ang lahat ng mga dinaranas natin ngayon na
Pagkakahiwa-hiwalay, pagkakalayo dahil sa pandemya ay paraan ng ating Panginoon para ihanda tayo sa mga pagbabagong nilalaan niya para sa atin. Ang tanong ni Mark Sayers ng Red Church sa Melbourne, Australia, paano kung ang mga masasamang balita sa mundo ngayon ay magandang balita pala para sa simbahan? Parang mahirap isipin, di po ba? Para higit nating mapakinabangan ang mga pagbabagong ito, kailangan nating tanggapin ito ng lubusan. Sa halip na magplano para sa hinaharap batay sa mga nakagawian, tanggapin na natin ang mga limitasyon sa ngayon. Sa halip na mangarap tayong bumalik sa dating takbo ng buhay, tanggapin natin ang mga pagbabago sa plano at mga nawalang oportunidad. Sabi nga po nila, wala na pong magagawa ang damo pagpatay na ang kabayo. Tapos na po ang usapan. Ang dapat nating gawin, harapin natin ang nilalaan ng Diyos para sa atin. Ito po ang turo ni Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2. Sa Biblia ay maraming palatandaan na kalooban ng Diyos na may bahagi tayo sa kanyang ginagawa. Nang walang huling isda si Pedro magdamag, sa halip na punuin ni Jesus ang kanyang bangka ng isda na kayang-kaya naman ni Jesus, inutusan niya si Pedro na ilagay muli ang kanyang lambat sa tubig. Minsan naman ay sinabihan niya ang lumpong pinagaling niya, "Tumayo ka, buhatin mo ang inyong higaan at lumakad ka." At ang bilin sa babaeng nahuling nangangalon niya, "Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gagawa ng kasalanan." Sa halip na kainisan natin ang lockdown at quarantine dahil sa mga idinudulot nito sa ekonomiya at sa kabuhayan, ituring natin na ang mga ito ay paanyaya ng Panginoon para samahan siya sa ginagawa niya sa kanyang kaharian. At pag ginawa natin ito, mas maluwag sa ating puso, mas malinaw ang ating isipan, at mas maayos ang ating mga gagawin. Ano nga ba yung kailangan nating tignan sa God's normal, yung normal sa Panginoon? Dahil sa pandemya, higit kong natututunan na malalim ang kahulugan ng pag-ayon, pag-angkop at pakikibagay. Ibinabagay ako ng Diyos sa normal na takbo ng buhay ayon sa kanyang kalooban. Ito rin ang paanyaya ko sa inyo, kaibigan. Nais tayong dalhin ng Panginoon sa dakong normal para sa Kanya, hindi lang para sa atin. Kung saan nakikipagniig tayo sa Panginoon sa kaibuturan ng ating kalooban, nananatili sa Kanyang salita at nananatili sa Kanyang presensya. Doon ay hindi kasaysayan ang nagmamarka sa panahon, kung hindi ang ginagawa ng ating Panginoon. Sa ganoong kalagayan, masusumpungan natin na ang kasapatan natin ay nasa Diyos lamang matatagpuan. Kaya't kailangan tayong maghanda. Inaanyayahan tayo ng propetang Isaias na paghandaan ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagpapalapad ng ating kakayahang ibigin siya at ang ating kapwa. Wika niya sa Isaias 54, talatang 2. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Ama namin sa langit, ako po ay humihingi ng kahinahunan ng aking espiritu, at ang dalangin ko, Panginoon, tanggalin mo ang agam-agam, pati ang galit sa aking mga pinagdadaanan sa mga araw na ito.
Hayaan mo ako, Panginoon, na makita ko ang aking sarili sa iyong liwanag. Pahintulutan mo, Panginoon, ang aking spirito na mag-isip sa mga bagay na dumadaan sa aking buhay, na ipanalangin ang mga bagay na dumadaan sa aking buhay, at makita ang pagbabago sa aking pananaw, makita ang pagbabago sa aking mga kilos, di lamang, Panginoon, para sa aking sariling kapakanan, kung hindi sa ikabubuti ng aking pamilya at ikasasagana ng aking pamayanan. Upang kayo, Panginoon, ay malugod sa mga makikita mo sa aking buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito po muling nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Kaagapay, patuloy po tayong mag-ingat at nawa po ay magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, same time, same station dito po sa inyong FEBC Radio TV. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.